Hello, good afternoon, good morning, good evening. This is the nurse again. So, this is my second video for 2017. So, what I'm going to discuss, I will going to discuss our Philippine Stocks Exchange Index as well as other stocks na may nakikita ko may potential at saka yung mga stocks na naging trending for the past days, for the past week ng ating market. Alright, so here's our index. So from this chart, kung makikita natin, so how many days nag-rally yung index natin. So 1 2 3 4 from this hammer, from 6746 nag-rally siya ng 4 days. So napakaganda niya. So it give us a good profit sa mga selected stocks. So right now, yung last two candles natin, mapansin nyo, meron siyang upper wick. Okay, yung upper wick, itong line na yan. So, it is a sign of the rejection. Bakit nagkaroon rejection? Because this level, 7229.24, ito yung major resistance. Ayan, kung makikita nyo dito sa chart natin, ayan, no? Naglagay ako ng horizontal line. This is the major resistance. Okay? Then also at that price level also naandun din yung SMA 100. Alright? So it is a major resistance. So saan ko nakikita na most probably na papupunta yung index natin. So it's either mababasag itong 7329 or for example nagkaroon ng rejection, bumagsak yung index natin, I mean bumaba siya. So it's either mag-consolidate siya within this box or below the box. Okay? So ang good news dyan, if ever na mag-consolidate siya sa box, na maganda yan para sa atin. Kung bumagsak siya below the box, it is not good news para sa atin. Okay, ipapaliwanag ko mamaya. So yan yung sa stocks natin, sa index natin. So PSEI index. So tingnan naman natin yung top gainers last week. So para makita yung top gainers last week, tingnan natin yung ating screener. So this is the nurse screener sa scatter plot. So sa scatter plot, 1 month versus 5 days gain. Ayan. Kita nyo. Dito sa dito sa quadrant na to, ayun, BITA, DD, CI, PLC, SEC, BPR, MX, Globe. Nakikita rin natin yan dito sa main screener. So we go to the main screener, ayun, isort natin yung itong column na to. Heading niya 5 days percent gain. So isort natin from largest to lowest. Ayan, kitang-kita. BITA. So BITA, check natin yung BITA. So ito yung BITA. So, mapansin nyo, last two candles niya are red. So, ibig sabihin, meron talaga siyang rejection. So, ibig sabihin nun, nauntog siya dun sa resistance level. Ang resistance niya is nasa price level na around 2 pesos. Ayan, itong horizontal line na to, which is nasa around 2 pesos. So, nauntog siya. So, ang pinakamagandang pwede mangyari sa BITA is mag-consolidate siya between 1.8 to near 2 level. So, kapag mag-consolidate siya, we could expect na meron siyang continuation. Okay? So, if ever mag-consolidate siya, ang support na pwede natin tingnan is 1.8. Okay? So, 1.8 yung pwede natin tingnan. So, if mag-consolidate siya, we buy near 1.8. Okay? 1.8. So, plug kasi siya, pwede siya mag-form ng plug. Okay? Ipakita ko lang, pwede siya mag-form ng plug. So, kapag mag-form siya ng plug, ganyan mangyayari niya. So, ipo-project natin yung for example, project natin yung TP, ayun, nasa around 2.5, ayun, we get the height of the plug, then we project around 2.5.
2.45 to 2.5. Yan yung ano, yan yung potential TP natin if ever to na ano na kumbaga mag-break out from dun sa ano dun sa plug. Okay? So ganyan siya. Okay? So if ang cut loss natin dito syempre below 1.8. Alright? So next one is DD Double Dragon. Double Dragon here. Yung Double Dragon halos ayan tumaas siya, tapos nauntog din siya sa level na 50.5. 50.5 yung highest niya, yung ano yung last trading day, last Friday. So bakit naumpog doon? Kasi nasa major resistance na rin kasi siya. Okay? So mapapansin niyo itong green line at saka red line, ito yung SMA 100, SMA 200. So strong resistance, major resistance, so naumpog siya kaya nagkaroon siya ng upper wick. So kung mag-consolidate siya, mas maganda. So, dun sa mag-consolidate siya, pwede tayong bumili near 45. Okay? Near 45. Ito yung nakikita ko na base nung support nung plug. So, 45. Ngayon naman, for example, mag-breakdown naman dun sa sa 45. Ang saluhan naman ngayon dyan, dito sa level na ito. From 36 to 40. Okay, yan yung next known support. All right? So ganyan yung sa Double Dragon. So etong Double Dragon na to, for example, nag-consolidate within dun sa nag-form siya ng plug. So ang potential TP natin, ayan project natin is around 60. Ayan. 59, ayan, 59 to 60, yan yung ayan, kitang-kita naman sa R3, 59 to 60, sa around that level. So, yun yung magiging next na target price natin. So, I just want to compare yung Double Dragon sa web. So, kung mapansin nyo sa Double Dragon dito, meron siyang before siya nag-breakout, merong descending triangle. Ito, descending triangle. So, sa web naman, ganun din naman. Ayan before, ayan, meron siyang descending triangle, somewhat ganito, tapos nag-breakout siya, tapos nag-consolidate siya, tapos saka tumaas ulit. So, kung i-compare natin itong web sa Double Dragon, pwede rin mangyari sa Double Dragon yan, na mag-consolidate ulit siya, bago tumaas ulit. Okay? Parang gayahin niya yung information ng web. Alright? Kitang-kita naman, di ba? So, yon. So again, sa Double Dragon, ang buy range natin is dun sa plug is buy near 45. Kapag bumaba pa, ang next na saluhan natin is from 36 to 40. Okay? So yun yung next known support. Okay, para sa Double Dragon. So next one, CEI. Yung CEI natin, let's check CEI. Yung CEI natin, pwede siya mag-triple top. Kita nyo, 1, 2, 3. Okay? At etong yung last candle niya, hindi niya na-reach yung 0.193. Pero, mapansin nyo, merong mahaba yung wick niya, yung upper wick niya, which is a very strong sign of rejection. So, I hope then na na mag-form siya ng plug ulit. Parang katulad dun sa Double Dragon sa Baita. So, low, yung base nung nung base ng plug is around 0.76. Ayan, 0.76. So, we buy that near that level. Pinakamaganda. So, ang cut loss natin, syempre, below dun. 0.17. Pwede kayo maglagay ng cut loss sa 0.17. Okay? Yung plug formation, ito yung mga continuation pattern. Continuation chart pattern, okay? Continuation ng uptrend niya. Okay? So, ganoon po siya. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung lahat ng plug pattern is kung nagmamaterialize dun sa target price niya, hindi lahat. May pagkakataon na na imbis na mag-breakout siya, bumaba siya, which is may invalidate yung pattern natin. So, ganyan siya. Walang assurance na kapag nag-plug pattern siya is mag-breakout siya. Okay? Mag-breakout siya. May pagkakataon
na nag-breakdown siya. Okay? So, next one. So, PLC. Itong PLC, maganda itong PLC eh. So, yung PLC, kung mapasin nyo, yung last candle niya is ang closing price 1.35, which is higher dun sa closing last Thursday, which is napakaganda. Ibig sabihin nandun yung bullishness niya. Okay, so let's kung mapapansin nyo dito, last Thursday, this orange line nag-breakout yung PLC. So, tapos ang laki ng volume niya. So, it's a good sign talaga na na valid yung breakout sa PLC. So, titignan natin yung longer time frame ng kumbaga, i-zoom in natin yung i-zoom out natin yung PLC. Ayan, makikita nyo dito yung R2 R3 nasa around 1.6. So, yung current price niya na 1.35, most likely mapunta siya sa 1.6 kasi maganda yung last two candles niya, napaka-bullish. Yan yung para sa PLC. Alright? So, next one, PRMX. Itong PRMX chart, hindi maganda yung hindi maganda yung chart ko ng PRMX, medyo mali siya. So, I just want to show yung sa PRMX, sa PRMX, siguro balikan na lang natin siya. Kukuha ako ng magandang chart para sa PRMX para makita nyo. Alright, so balikan na lang natin yung PRMX. So, next one is ALCO. Okay, so pinapakita ko lang yung mga mga top gainers last week. Okay, so here, so this is the chart of ALCO. So, kita naman nyo dito. Mahilig kasi ako sa plug. Ganyan. So, eto. So, nagko-consolidate yung ALCO for the past 3 days. Past 3 trading days. So, ang buy range natin dito ay 0.45. Yung support niya. Ngayon kapag nabasag yung 0.45, ang ibig ko sabihin nabasag, nag-breakdown yung 0.45, ang saluhan natin, this level, S1 and S2, 0.30 and 0.4. Alright, so ang TP natin dito, at least 0.57. Yan yung para sa ALCO. Okay? So, connected na. So, yan yung para sa ALCO. So, next one is tingin tayo sa nurse dashboard. So, this is the nurse dashboard. So, we're going to choose those liquid stocks. Then, sorry, so we're going to choose first small cap. So, small cap, STI. So, yung CEI na-discuss na natin. Na-discuss na natin yung CEI. So, next to discuss STI. Ito STI, maganda tong STI eh. Ayan, kung mapapansin nyo, yung last candle niya is somewhat bullish and bullish and engulfing. Okay? Tapos ang laki ng volume niya. So, napakaganda. So, ipakita natin siya. So, etong STI na to, ang resistance niya is around 1.07 to 1.10. Kapag na-break niya yun, napakadali na lang yung next resistance niya is around 1.66. Okay? So, I think for us, pwede na tayong bumili sa current price. Kasi, obvious naman na siya, mag-breakout talaga yung STI. Maglagay na lang tayo ng cut loss below 1. Okay? So, yan. So, makikita niyo yung volume. Ang ganda ng volume ng STI for the past days. So, I hope this week, this coming week, mag-breakout na siya from 1.10 para onward sa 1.66 or 1.7. So, napakaganda ng STI, no? Alright, so, kung titignan natin, para siyang big cup. Like that. Okay, so, yan yung yun yung nakikita ko. Pero, may resistance talaga siya dito sa level na to sa 1.66, 1.7. Okay?
So, yun yung sa STI. Okay, so what else? Tubes. Yung tubes natin. Tubes. Sikat na sikat ang tubes. Ayan. Yung tubes natin, ganyan, forming siya ng ano, ng plug din. Plug. Yung plug niya, symmetrical triangle. Okay, so ganyan siya. So, ang dito sa chart natin, ang support niya is around S1 2.71. Okay, so I think pwede tayong bumili from 2.71 to 2.85. I mean, ganun, sa ganun level na mas sa atin, mas safe sa atin. So, buy near to 2.7, I think 2.7 until 2.85. So, yun yung nakita ko mas yung safe safe price level natin. So, pwede siyang kasi ganyan pwede siyang symmetrical triangle, pwede rin na magano siya na mag-plug na ganito na box lang. Pwede yung ganyan. Okay, at least we define yung support niya. Alright, so malayo pa ang lalakbay nitong toes. Yung iba nasa 5 pesos yung target price nila, above 5 pesos. Then as you can see naman sa sa chart niya, napakaganda. Okay, forming plug. So that's for toes. Alright, so what else? So IS, yung IS natin, yung IS. This is the IS chart. So the last candle is red. So I think bababa siya around this horizontal line, which is around 0.21. Okay, I think mababa 0.21. So I think etong IS, buy the dips to, buy the dips. So as long as na above this moving average na to, this EMA 9, above EMA niya, napakaganda niya kasi makikita niyo dito, di ba, salong-salo. Okay, so ang target price, ang resistance niyan is 0.26, 0.27, 0.3. Kita-kita naman, di ba, R1, R2, R3. Yan para sa IS. So what else? So click natin. So again, itong nurse dashboard natin, naka-arrange siya from a high score to low score. Okay, so it means na pinapakita dito yung top buy, yung best chart setup. Okay, from top to lowest. Alright, so last time pala papakita ko lang last time LIHC Lodestar. So ayan yung chart ng Lodestar. So breakout siya last time. Then may upper wick, so nauntog siya sa actually yung resistance siya sa 1.3. So kapag na-break niya yung 1.3, ayun R1 1.46, then R2 1.74. Actually etong LIHC, meron siyang formation na ABCD pattern. Ayan so papakita ko lang yan, ABCD pattern with the completion of around 2 pesos siya. Okay, so ganyan siya, ABCD pattern. So let's see tomorrow kung ma-breaking 1.3. alright, so other stocks na halos similar yung SLI, yan SLI, ganyan din. Ayan naumpog naman siya sa around 1.14. So let's see, kailangan ma-breaking yung 1.14 para bumalik siya sa mabasag yung resistance at saka yung mga following resistance R1 1.17, 1.18, 1.3. Okay, for SLI. Next one, so what else here?
discuss ko na yung ano eh, di ba? So, mapapansin nyo dito sa nurse dashboard, click ko lang yung liquid, then click, click ko rin yung yung Heikin Ashi, green bullish. Alright, then, click ko lang kung small cap, ayan, naka-alim siya CI, STI, LC, PAPI, yan pa. Mid cap, PLC, na-discuss rin yung yung PLC, yung Jerry, Vista Jerry. So, bearish yung chart niya, pero sinalo pa rin ng EMA 9. So, mapansin nyo, at this level na to, naandito yung SMA 100, SMA 200, which acts as strong support. So, okay pa rin siya. So, this is the resistance here, R1, 1.051 until 1.08. Okay? So, pwede pa rin siya mag-transition to cup. Yan. Possible pa rin yan, which is, ang top niya is around 1.2. Alright? That's for Jerry. So, ang niya, buy range niya, buy as close as 1 peso. Okay? So, Jerry. Then, ang cut natin, syempre, below 1 peso. Next one is, check natin. Blue chip. PF. PX. Ayan. PX. This is the chart of PX. Okay, so this is the chart of PX. So, para siyang head and shoulders pattern. So, ang buy range natin dyan is buy from 8 pesos to ano bang resistance nito? Buy from 8 pesos to 9.5. So, yun yung buy range natin. Nasa buy range pa siya with a TP of 16. So, ayan. 16 ang TP niya. Okay, so halos 100% yung yung potential gain dito sa PX. So, itong PX na to, i-compare ko ngayon siya sa SMC. Kita niyo yung SMC. Diba? Halos pareha siya. Head and shoulders, tapos breakout, tuloy-tuloy, tapos nauntog siya dun sa sa 100 level. Alright, so I think kayang-kaya pa rin yung 120 in the long run. Kayang-kaya yung 120. Paano ko nakuha yung 120? So, paano ko nakuha yung 120? If you project kasi to, ayan. Ganyan siya, Ganyan siya. So, this is how you project yung yung target price. So, near 120, near 120 yung target price niya supposedly. So, ganyan siya. Alright, so what else? Para sa mga subscribers ng ng Nurse Screener, ginawa akong napakadali itong screener natin na from this nurse dashboard, kita-kita nyo na yung best buy nyo. Tapos, yung percent risk, tapos days since buy, at saka buy price. So, laruin pa natin to. So, we click all, we choose all, then days since buy. Check natin yung pinaka-recent na days since buy. So, click. So, SACB, East West, then 4 days, CDC, East West. So, kailangan liquid, no? So, FNI. Let's go FNI. So, ito yung FNI chart. So, ayun. Nasa resistance siya. Hindi ko siya gusto. Sorry. Nasa resistance siya. Naumpo siya. So, hindi maganda. So, ano pa ba? Dito sa sa day since buy na to,
pwede kayong ano dyan kumbaga parang makakuha kayo ng kung gusto niyo mauna doon sa isang stock bago pa siya mag-trending, dito kayo tumingin sa days since buy. So, control 5, tingin tayo sa iba, BLL, let's see BLL. Hindi rin maganda yung BLL. So, ano pa tayo ng iba? I don't like the set of the BLL. Maraming resistance. Click natin ulit. So, liquid, green bullish, Bollinger Band, upper band, then PISAR is bullish, then above Kumo, then what else? I think na-discuss ko na lahat yung nakikita ko may mga potential. So, ano pa ba? Mark parang mag-ano siya double tap. Ayun may resistance siya dito tapos naumpog siya. Naumpog siya. So, hindi rin maganda. Dapat na-break niya yung 2.73 Kailangan mawala yung double tap. So, I think that's it. So, yan lang yung nakikita ko may mga potential this coming days. So, be watchful, be cautious sa trade nyo for this coming week since medyo hindi maganda yung index natin. Medyo nasa major resistance siya. Okay? So, be cautious and be watchful and be alert sa mga stops nyo sa index natin. Kapag itong index natin mag-consolidate niya, you can expect na marami pa rin na mga tataas na stock na may kita nyo yung kumbaga mas playable pa yung natin, yung market natin kapag nag-consolidate siya. Alright? So, that's it. So, happy trading!